Halos 40,000 tao na ang nailikas sa Albay dahil sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Kamustahin po natin ang sitwasyon dyan ngayon at nasa Legazpi Albay ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, magandang umaga, Igan. Base sa pinakuling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa mahigit 9,000 pamilya na ang inililikas na nasa loob ng permanent at extended danger zone. Kaugnay pa rin nga ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At posibleng madagdagan pa daw yan, Igan, dahil sa patuloy na pagmamonitor ng sitwasyon dito sa Bulkang Mayon. At kaugnay ng karagdagang pandetalye ng paglilikas at pagmamanage nitong krisis na ito dito sa lalawigan, makakausap natin Dr. Cedric Daep, siya po ang Executive Director ng Albay PDRRMC. Magandang umaga po, Dr. Daep. Magandang umaga naman. Sir, nabanggit po kahapon na nasa 100% na yung ating evacuation. Pero nabanggit po kanina sa pag-uusap natin, posibleng madagdagan pa ito. Bakit po? Hindi pa tayo 100% pala. 100% na po, more than 100% na tayo sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Kaso po nasa alert level 3 pa lang tayo. Once na i-elevate siya ng PHIVOLCS alert level 4, tataas pa po yan kasi magmomobilize pa po kami ng evacuation at the extended 7 to 10 kilometer high danger zone. Okay, base po sa mga indicators na nakukuha natin mula sa bulkan, ano ho ang forecast ng PHIVOLCS sa magiging aktibidad ng bulkan? Magkakaroon po ba tayo ng pinangangabahang explosive eruption? Yun po yung ini-explain ng PHIVOLCS ngayon kasi ang situation na tinitingnan nila, pwede pong maging 2001 scenario or 2009 scenario ng explosion. Pag sinabi nating 2001 scenario, yun po yung tinatawag na volcanian. Kapag umakyat po yung pyroclastic flow, yung phreatic explosion niya parang cauliflower, ang pagbagsak niya yan parang tentacles na paikot po sa vulkan ang pyroclastic flow. Yun po ang pinakadelikado. In which case, mas marami pa yung kailangan natin Mas i-evacuate. marami. Kaya po kailangan natin mag-extend pa sa 7-kilometer high danger zone sa around Mayon Volcano and then extended on up to 10 sa southeast quadrant. Ngayon po, meron pa tayong possibility, meron tayong volcanic activity at typhoon season pa rin po tayo. Ano ho ang plano sakaling magkaroon tayo ng ganong senaryo na may pyroclastic flow, may eruption, tapos magkakaroon pa ng bagyo? Yeah, kung halimbawa po magkaroon tayo ng eruption and then complex disaster tayo with typhoon, papasok po namin sa contingency plan yung wind, storm surge, lahar, at saka yung landslide and then flooding. So combination, ang gagawin po namin dyan, yung contingency plan namin sa typhoon at contingency plan namin sa eruption, i-combine namin. Okay. Kagabi po nandun kami sa evacuation center, particular dito sa Kamalig North Central. Nakita, we have to congratulate you, meron po tayong nakikitang sistema ng pagmamanage sa pangailangan ng mga evacuees. Pero ito, we're talking about 40,000 people. Gaano ho kaganda ang ating kadami ang ating supplies? Gaano ka natin katagal kayang i-sustain ang pangangailangan ng ating mga kababayan dito? Sa ngayon po naka-standby na ang province of Albay ng 13 days. Nag-support din po sa atin ang DSWD ng 17 days. That is complete for 1 month. And then papasok din po yung Philippine Red Cross Social Action Center. So pag may problema na po kami, we will prepare a report for augmentation sa national government pag almost depleted na pa. So naka-set up na po yung plano sa operation ng Mayon eruption. Alright, maraming salamat Dr. Daep, sir, at good luck po sa inyo sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na apektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.